Noong unang panahon sa Mongolia, buhay na buhay ang lupain sa mga espiritu, bawat bundok, ilog at bugso ng hangin ay may kapangyarihan. Naniniwala ang mga Mongol na ang walang hanggang asul na langit, si Tengri, ang namumuno sa itaas habang ang inang lupa, si Itugen, ang nag-aalaga sa ibaba. Ang mga shaman ang nag-ugnay sa mga mundo nagbabasa ng mga palatandaan, nagpapagaling at iginagalang bilang tagapamagitan sa mga Diyos. Kabilang sa kanila, isang shaman ang namumukod tangi si Kokochu, na kalaunan ay nakilala bilang Teb Tengri, na sinasabing nakikipag-usap sa mga Diyos at gumagawa ng mga imposible. Lumaki ang kanyang alamat, kaya niyang tunawin ang yelo, gamit ang kanyang katawan umakyat sa langit, at gumamit ng supernatural na impluensya. Ito ang mundong humubog kay Temujin. Nakalaunan ay si Genghis Khan, isang pinuno na nakaunawa sa kapangyarihan ng paniniwala at sa pangangailangan ng pagkakaisa. Habang lumalaki ang kapangyarihan ni Temujin, gayon din si Teb Tengri na nagtakda ng entablado para sa isang pagbangga sa pagitan ng espiritual at makalupang kapangyarihan. Ang autoridad ba ng Khan o ang banal na pag-angkin ng shaman ang mamumuno sa mga tribo ng Mongol? Ang kapalaran ng isang imperyo ay nakasalalay sa labanang ito. Sa gitna ng steppe, dalawang puwersa, isa ng espiritu, isa ng bakal, ay nakatakdang magbanggaan. Kokochu, anak ng isang tapat na kaalyado, ay isinilang na may impluensya, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa higit pa sa lahi. Siya ay naging Teb Tengri, ang pinakamataas na shaman, iginagalang dahil sa kanyang mga propesya at di umano'y mga himala. Ang kanyang pag-endorso ang nagkorona kay Temujin bilang Genghis Khan, na nagkakaisa sa mga tribo sa ilalim ng isang bandila ng kapalaran. Ngunit lumaki ang ambisyon ni Teb Tengri. Nagtipon siya ng mga tagasunod, kumikilos bilang isang karibal na kapangyarihan sa loob ng kampo ng Khan. Ang alyansa na bumuo ng isang imperyo ay nagsimulang masira dahil nakita ni Teb Tengri ang kanyang sarili hindi bilang isang lingkod, kundi bilang isang amo. Ang espiritual na autoridad ng shaman ngayon ay nagbabanta sa makalupang pamamahala ng Khan, isang mapanganib na tunggalian ang namumuo sa puso ng mundo ng Mongol. Naghatid si Teb Tengri ng isang nakakagulat na propesya, ang walang hanggang langit ngayon ay pinapaboran si Khazar, kapatid ni Genghis Khan, bilang pinuno. Ang pampublikong deklarasyong ito ay nagpagulo sa mga kampo ng Mongol na naghasik ng pagdududa at takot. Pinilit ng mga salita ng shaman ang mga tao na tanungin ang kanilang katapatan. Ito ba ay sa Khan o sa tinig ng mga Diyos? Si Genghis Khan, na nabihag ng pananampalataya at politika, ay dinakip si Khazar, halos sirain ang kanyang sariling pamilya. Ang propesya ni Teb Tengri ay isang matagumpay na galaw na nagtulak sa Khan patungo sa pagkasira ng sarili. Kumalat ang hinala at pagkaparanoya na nagpapahina sa tiwala sa gitna ng imperyo. Ang impluensya ng shaman ay nasa rurok nito, at ang hawak ng Khan sa kapangyarihan ay nanghina. Ang mundo ng Mongol ay nakabitin sa bingit ng kaguluhan. Habang naghahanda si Genghis Khan na parusahan si Khazar na magitan ang kanilang ina na si Holun, hinarap niya ang kanyang mga anak, pinapaalalahanan sila ng kanilang pinagsamang pakikibaka at hindi masisirang ugnayan. Ang kanyang mga salita at dramatikong aksyon ay nagpahiya sa Khan na nagligtas kay Khazar mula sa pagbitay. Gayunpaman, nangyari na ang pinsala, tinanggalan si Khazar ng kapangyarihan at nasira ang pamilya. Nagtagumpay si Teb Tengri sa paglalagay ng pagkakahiwalay sa pagitan ng magkapatid na naglantad sa kahinaan ng Khan. Ang manipulasyon ng shaman ay halos sumira sa pamilya ng hari. Napagtanto ng Khan na hanggat nananatili si Teb Tengri, ang kanyang sariling autoridad ay hindi magiging ligtas. Isang huling paghaharap ang hindi maiiwasan. Ibinuhos ni Teb Tengri ang kanyang atensyon kay Temuge, ang bunsong kapatid ng Khan, na pinupukaw at pinapahiya siya. Binuli ng mga kapatid ng shaman ang mga tagasunod ni Temuge, na hayagang sumasalungat sa batas at tradisyon ng Mongol. Bawat gawa ng pagsuway ay nagpababa sa autoridad ng Khan, na nagpapamuka sa kanya na mahina. Ang kampanya ni Teb Tengri ay naghiwalay kay Genghis Khan, na nagpapababa sa kanyang imahe bilang isang hindi magagaping pinuno. Lumaki ang kayabangan ng shaman, gayon din ang kanyang paniniwala sa kanyang sariling hindi kayang hipuin. Pinanood ni Genghis Khan, naghihintay ng perpektong sandali upang gumanti. Ang labis na pag-abot ng shaman ay magbibigay sa Khan ng kanyang pagkakataon. Dahil sa kahihiyan, hinarap ni Temuge si Teb Tengri, ngunit binugbog lamang at pinilit lumuhod, isang malaking insulto sa pamilya ng hari. Wasak, tumakas si Temuge kay Genghis Khan,
isinasalaysay ang pag-atake ng shaman. Ito ang katarungan na kailangan ng Khan nilampasan ni Teb Tengri ang hangganan mula sa espiritual na karibal patungo sa kriminal. Si Genghis Khan, kalmado at nagkakakalkula, ay nagsimulang maglagay ng patibong. Ang huling labanan ay hindi tungkol sa propesya, kundi sa lakas. Patutunayan ng Khan, minsan at para sa lahat, kung kaninong kapangyarihan ang tunay na namumuno sa steppe. Nakatakda ang entablado para sa isang tiyak na pagtutuos. Ang kapalaran ng parehong kalalakihan at ng imperyo ay nakabitin sa balanse. Sa korte, hayagang hinamon ni Temujin si Teb Tengri sa isang wrestling match, isang pagsubok ng lakas, hindi ng espiritu. Ang shaman na nakulong ay hindi makatanggi. Habang lumabas ang labanan, inambush ng mga tapat na wrestler ng Khan si Teb Tengri, binasag ang kanyang gulugod. Ang supernatural na aura ng shaman ay nawala sa isang iglap. Siya ay nakahiga na paralisado, talunan. Sinira ni Genghis Khan ang kanyang pinakamalaking karibal na nagpapatunay na ang makalupang kapangyarihan ay mas mataas kaysa sa mga espiritual na pag-angkin. Ang korte ay nanood sa gulat na katahimikan. Ang pinakamataas sa langit ay isa na lamang sirang tao. Malinaw ang mensahe ang Khan, hindi ang shaman ang may hawak ng sukdulang autoridad. Ang paghahari ng takot at manipulasyon ni Teb Tengri ay nagtapos sa brutal na pagtatapos. Ang balanse ng kapangyarihan sa mundo ng Mongol ay nagbago magpakailanman. Tapos na ang panahon ng mga shaman. Sa pagpanaw ni Teb Tengri, hinarap ni Genghis Khan ang hamon ng pamamahala sa mga bunga. Hindi niya ginalaw ang pamilya ng shaman, nagpakita ng awa upang maiwasan ang paghihimagsik. Naghabi ang Khan ng bagong alamat, kinuha si Teb Tengri ng walang hanggang langit, hindi pinatay ng mga kamay ng tao. Nawala ang katawan ng shaman mula sa isang selyadong yurt na nagpasigla sa mito. Sinipsip ni Genghis Khan ang espiritual na autoridad ng shaman na naging tanging daluyan ng banal. Wala ng banal na tao ang muling hahamon sa pamamahala ng dakilang Khan. Ang imperyo ay nagkaisa sa pamamagitan ng espada, sa pamamagitan ng espiritu, at sa pamamagitan ng alamat ng isang nawawalang shaman. Ang kapangyarihan ng Khan na ngayon ay ganap ay huhubog sa mundo sa mga henerasyon.